Handa na ba kayo sa pangalawang lecture, mga kapatid? Men, so ang atin pong pangalawang tagapagturo ay galing pa siya sa sa isla ng Catanduanes. Glory to God. So, gwapo siya, kaya lang may asawa na. Ayan, kaya hanggang tingin na lang, mga kapatid. Ayan. So, si Pastor Meshach po ang ating susunod mong tuturo. Ating pong palakpakan ng Panginoon. Then, sabihin po natin, Pastor Meshach, sabihin natin, Pastor Meshach, turuan mo pa kami. Praise the Lord. So, ngiti ka muna ng napakatamis ng ngiti sa iyong katabi at sabihin mo, maganda ka sister, maganda ka, agwapo ka brother. Praise the Lord. Amen. So, narinig ko kanina na dahil sa youth camp, nakita nila ang kanilang hinahanap. Amen. Sana sa youth camp na to, makita natin ang hinahanap din natin. Walang iba ang presensya ng ating Panginoon. Amen ba? Praise the Lord. Manalangin muna tayo sa Panginoon. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin, sinasamba. Salamat sa unang aralin, aming tutunan. At narito, Lord, ang iyong abang lingkod sa pangalawang pagturo. Ama, gamitin lamang instrumento at ipahayag ang iyong mga salita at mensahe. Pagpalain mo ang mga kabataan kinig ngayon, Lord, at i-bless nyo sila spiritually, ma-empower sila, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu. Purihin ka, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Praise God. Praise the Lord. So, bago kayo makakaupo, wala. Next. Kaya. Kung kayo ay may mga Bible or kaya Bible application, ay pwede pa makipagbukas kayo sa aklat ni Apostle Paul na isinulat niya 2 Timothy chapter 2 verse 22. So, dito gumamit ako ng different translation, meron din doon. Sabi diyan, run from temptation that capture young people. Always do the right thing. Always do the right thing. Be faithful, loving, and easy to get along with. Worship with people whose hearts are pure. Makipag-fellowship, sumamba daw tayo sa mga tao, makipagsamba tayo sa mga tao na mayroong sakdal na puso. Sa ibang pananalita, avoid the passion of the youth and strive for righteousness, faith, love, and peace. Together with those who with a pure heart call out to the Lord for help. And last verse sa King James Version, so I used 3 different versions, the Contemporary English Version, the Good News Bible, and the King James Version. It says, flee also youthful lust, but follow righteousness, faith, charity, peace with all them that call on the Lord out of a pure heart. So, mga mahal, bago kayo makaupo, sabihin mo yun sa katabi, a Pentecostal young people in the 21st century. Praise God. So you may be seated. So, ang mga Pentecostal na kabataan sa panahon natin po ngayon. Ang Bible po nagsasabi, 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. But we know this, that in the last days, grievous time will come. For men shall be lovers of self, lovers of money,
boastful, arrogant, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affections, unforgiving, slanderers, without self-control, fierce, not lovers of good, traitors, headstrong, conceited, lovers of pleasures more than lovers of God. Sa verse po na ito, mga kabataan, halos lahat ng ugali or ginagawa ay related sa kabataan. Tama ba? Maraming mga kabataan ang lovers of self. Maraming mga kabataan lovers of money. Maraming mga kabataan mayayabang, arrogant, mapagmataas. Maraming mga kabataan ang blasphemers. Diba, kakatapos lang ng eleksyon, meron mga post na hindi na ako mananalangin kasi hindi man dininig ng Panginoon ang aking panalangin. Ha? Hindi na ako maniniwala sa Diyos kasi hindi dininig ng Diyos ang aking dalangin. Diba? Nakita nyo ba yon? So, lapastangan. And marami mga kabataan ang tinatawag na disobedient to parents. O lahat ng hindi masunurin magsabing, ako yun. Ay, salamat. Madami. Maraming mga kabataan ang hindi marunong magpasalamat. Ba? Unthankful. Maraming mga kabataan, walang kabanalan. Amen. Maraming mga kabataan without natural affections, katutubong pag-ibig. Maraming mga kabataan, hindi marunong magpatawad. Lalo na kung nasaktan. Ha? Huwag nasaktan, kaya bahala ka dyan. Basta ako magsisimba, hindi kita patawarin. Amen. Maraming mga kabataan, marites, slanderers. Diba? Maraming mga kabataan, walang pigil sa sarili. Ibig sabihin ng walang pigil sa sarili, marami itong aspeto. Amen. Hindi kayang pigilin ng sarili in terms kung magalit, o hindi kayang pigilin ng sarili sa luho. Fierce, mga mapanganib, mabagsik. And marami mga kabataan, lovers, not lovers of good. Mas gusto nilang gumawa ng kasamaan kaysa sa kabutihan. In fact, marami mga kabataan ang sanay sa tinatawag na nightlife. Gising sa gabi, tulog pag umaga. Mga aswang. Marami mga kabataan ang traitors. Yung traidor. May nabasa ako sa social media, mag-ingat kayo sa mga best friend nyo. So, meron din mga matigas ang ulo, conceited, lovers of pleasures more than lovers of God. Salamat sa mga kabataang dumalo ng YLTS. Kasi ang patunay niyan, mas iniibig nyo ang Diyos kaysa sa kalayawan. Amen. What is 1,300 amount of money compared sa ibibigay ng Diyos sa buhay nyo? Amen. There's no such amount that can compensate the blessings of the Lord. Everybody say amen. So, merong sulat si Apostle Paul, save yourselves from this perverse generation. Or in other words, sa Biblical Basic Bible English, come out from the evil generation. So, masama na po ang ating kapanahunan. So, ang ating tema is saved by all means. Ngayong hapon, salamat na discuss na kanina ang prelude. So, nice kong ibigay ang 4 M's of evangelism. 4 M's of evangelism. Si Marites, si Marisol, sino pa ba? Si Maricon, ano pa? Si Mariposa, so 4 M's of evangelism. So sabihin mo sa iyong katabi, makinig ka. When we are talking about evangelism, pag sinabing evangelism, by the word itself, to
to spread the good news, to spread the gospel, or to win souls for Christ. Amen. Ibig sabihin ng evangelism, maghayag ka ng salita ng Panginoon. Mangaral ka ng salita ng Diyos for the purpose na siya ay madala mo sa Panginoon. Amen. Kailangan tayong mga kabataan ay magdala ng kaluluwa sa Diyos. Tayo ang magdala ng kaluluwa sa Panginoon at hindi tayo ang madala ng sanglibutan. Amen. Kailangan tayo yung nagmamagnetize. Tayo yung humahatak. Hindi tayo ang nahahatak ng sanglibutan. We cannot deny the fact, ang sanglibutan po ay kaibig-ibig. Amen. Mapapaibig ka sa sanglibutan. Mapapasaya ka ng sanglibutan, but in a short moment of time. Maikli lang na panahon. Pero kapag ang buhay mo, binigay mo sa Panginoon, higit pa ang nakasiyahan sanglibutan ang makuha mo. Everybody say amen. So 4 M's of evangelism. Mga kapatid, merong iba't ibang uri ng evangelism. Hindi ko nila nilagay sa PowerPoint para magsulat kayo. Number 1, uri ng evangelism or approach of evangelism ay meron tayong tinatawag na open-air evangelism. What is an open-air evangelism? Ito yung ginagawa natin crusade. Street crusade, barangay crusade, town crusade, siguro alam nyo na yung crusade, di ba? Wala akong kausap. Sino na nakaranas mag-krusada? Yung nangangaral sa mga basketball court, nangangaral sa palengke, nangangaral kung saan-saan. Ang tawag niyan, open-air evangelism. Meron rin door-to-door evangelism. Yung tutok-tok ka sa bahay, diba? Tao po, mangungutang po. Door-to-door evangelism ang tawag noon. Mayroon rin tayong tinatawag na lifestyle evangelism. Ibig sabihin ng lifestyle evangelism, testimony mo ito, na nung naglingkod ka sa Panginoon, binago ng Diyos ang buhay mo. Nung naglingkod ka sa Panginoon, nagka-boyfriend ka, nagka-girlfriend ka. Nung naglingkod ka sa Panginoon, dati loner ka, ngayon jolly ka na. So, ang tawag niyan is lifestyle evangelism. Meron ring friendship evangelism. Mga kabataan, alam ko marami tayong kaibigan. Amen? At hindi masama makipagkaibigan. Magkaiba ang kaibigan sa kaibigan. Linawin ko. Pag sinabing kaibigan, friends kayo. Pero pag kaibigan, wag muna. Amen ba? So meron tayong child evangelism, gospel tracts distribution. Meron din tayo tinatawag na tele-evangelism. So merong pinapalabas sa TV. Merong radio evangelism. Merong internet evangelism. Mga kabataan, pakiusap naman. Huwag kayong mag-post sa Facebook ng I feel broken, I feel emotional. Hindi maganda basahin. Kristiyano ka, I feel broken. Saan ang Panginoon na bumuo sa'yo? Ba? Amen ba? Lalo na kung after youth camp, mag-post ka, I am broken. Kailangan ang post nyo after youth camp, I am inspired, I am blessed, I am thankful. Amen. So, internet evangelism, I will assume 95% of the delegates merong cellphone. Sino yung mga walang cellphone? Taas ang kamay. Kakaunti lang. Kakaunti lang sila. So, kayong may mga cellphone, pwede nyo gamitin ang social media para po sa evangelism. Everybody say amen. Meron tayong tinatawag na phone evangelism. So, one-on-one evangelism. So, pag-usapan natin ang 4 M's of evangelism.
Number one, Marites. Number one, manpower. Mga kabataan, ang purpose ng youth camp ay hindi lamang makita mo si forever mo, kundi ma-equip ka sa ministry. Tumibay ka, tumatag ka, maging malakas ka, para kapag malakas, matatag at matibay ka na, maaasahan ka na sa gawain. Amen. So, hindi po kaya ng pastor kung walang kabataan. Kaya nga kanina sinabi, uy, may mga gagawin pala dito. Hindi man kasi ako inutusan ni pastor. Diba? Ayaw lang kasi gumawa. Amen? Sinisip pa si pastor. So, ang evangelism ay mayroong tinatawag na manpower. At sino ang manpower? Walang iba ang kabataan ng United Pentecostal Church. Amen? Hindi po maaasahan ng pastor ang kabataan sa labas. Ba? Hindi ba pwedeng ang palinisin ng pastor ay yung mga kapitbahay niya? Hoy mga young people, mga tambay, linis kayo sa simbahan. Ang magiging kabahagi or katuwang ng pastor sa ministry, walang iba ang mga kabataan. Alam niyo po, sa Catanduanes, may taga Catanduanes dito, may instruction ako dyan. Lahat ng kinainan, hugasan. Magbabae ka man o maglalaki, kailangan matuto ka maghugas. O sino yung mga lalaking marunong maghugas ng pinagkainan? O, tandaan na nyo yun, mga kababaihan. Yan ang instructions. Bakit? Maawa naman kayo mga kapatid kung ang pastor na ang nag-arrange ng upuan, pagkatapos ng gawain, pastor pa ang magligpit, pastor pa ang magwalis, at sabi, pastor, may wawalisin ka pa po dito. Ba? Para pa bang? Ba? So, mga kapatid, common sense naman. Sabihin mo sa iyo katabi, common sense naman. Sabihin mo sa iyo katabi, mahiya ka man. So, kailangan ng manpower. Diba? Sa evangelism, pag sinabi ni pastor, hayo tayo doon. Ay, pastor, busy ako. Kailangan kasama ka. Alam niyo po, kahit hindi ka magturo sa Bible study, malaki na rin kalakasan ng mga humahayo na meron silang kasama. Kasi kung meron diyang maghabol ng itak, at least dalawa kayong tatakbo. Amen? At least meron kang mahuhugutan ng kalakasan. Kaya mga kabataan, kailangan kayo sa iglesia ng ating Panginoon. Amen. Kailangan kayo sa gawain ng Panginoon. Kasi hindi po madaling magparami ng tinatawag na members sa church kung pastor lang ang gagawa. Amen ba? Marahil naririnig nyo na ito palagi. Young people is the backbone of the church. Madalas nyo yan naririnig. Kung ang backbone ay source, ang ating backbone, source talaga ito ng ating everything. Kung wala tayong backbone or may irregularities ng ating likod, hindi tayo makatayo. Ganon din ang mga kabataan. Kung ang kabataan sa church ay may irregularities, hindi rin po maganda. Matthew chapter 10, dito natin makikita ang napumili ang Panginoon ng 12 disciples. Amen ba? Mga kapatid, sa pinili ng ating Panginoon na 12 disciples, ang isa doon, Judas pa. Amen? Kaya kung napili kayo ng pastor para maging disipulo, siguraduhin nyo lang, hindi kayo Judas. Amen ba? Okay lang na ikaw si Pedro, ikaw si Pablo, wag lang talaga si Judas. Amen? Kasi pag sinabing Judas, hindi talaga maganda. Amen? Everybody say amen. So, dako tayo. Pangalawa, yung tinatawag na mission.
When we are talking about mission, mission refers to idea where Christians go to an area for missionary works, to preach the gospel. Amen. Parang katulad nito mga kabataan, pupunta sa isang lugar para mamigay ng tracts. Amen. Mamigay ng tinatawag na gospel tracts. O pupunta sa isang lugar, magkakaroon ng tinatawag na campus ministry. O pupunta sa isang lugar at mayroong mga kaibigan din sila doon na isi-share nila ang salita ng ating Panginoon. Amen. Kaya tayo ay mayroong tinatawag na mission. Narito kayo para ma-inculcate sa puso at isip nyo, mga minamahal, na mayroon tayong mission na kailangang gampanan. Ano yun? Maliban sa pagpapagamit sa gawain ng ating Panginoon, ang mission natin ay mag-akay ng kaluluwa. Matthew chapter 28, sinabi doon, go ye therefore, humayo kayo. At ang sabi doon, preach, baptize, and teach. Ba? So, humayo. Alam ko naman, ang mga kabataan, mahilig talaga yan, humayo. Ba? Mahilig yan, maglakwat sa. Punta doon, punta dito, tapos picture, nakarating na ako sa dito. Diba? Pero mas maganda, kakaunti lang ang kabataang nakikita ko na mayroong selfie, na may dala-dala siyang tracts, inaabot sa katabi. Inaabot sa kakilala. Maraming kabataan ang picture nila, sanggipsal, milk tea. Ba? Mga kabataan, mayroon tayong mission, kundi iligtas ang iyong classmate, iligtas ang iyong kaklase, kaibigan. Pati yung kaaway mo, mission mo yan na madala sa Panginoon. Amen ba? May kaaway ba kayo? O, salamat. May kaaway. Yung isa. Ba? Proverbs chapter 10, chapter 11, verse 30. The fruit of the righteous is tree of life. And he that winneth soul is wise. Amen. Binanggit na kanina yung John chapter 15. Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you that ye should go and bring forth fruit. Amen. Mga minamahal, sa Katanduanes, meron akong batas. Pakinggan niyo ang batas ko. Katanduanes, bawal. May batas ako sa Katanduanes. Sabi ko, bawal ang ligawan. Kapag ang babae liligawan ng unbeliever na lalaki, kailangan mas gwapo sa akin. Yan ang batas ko sa Katanduanes. Pangalawa, kung ang lalaki may liligawang unbeliever na babae, kailangan mas maganda sa asawa ko. Ha? Bakit? Kasi kung liligawan kayo at manliligaw kayo na pangit ang muka, sabi nga, ang broken family, Pastor Mirane, nabubuo. Pero ang broken face, hindi na mabuo yan. Sa'yo ko yung pastor natutunan. Yung people, may mission tayo. Amen? Huwag niyo sabihin na yung mga nanliligaw sa inyo, maligtas yan. Mga babae. Ang iba dyan, nanliligaw lang kasi gusto, ligawan ka. Ba? Ang iba naman mga lalaki, kahit Kristiyano, ang daming girlfriend. Kristiyano na yan. Amen? Kasi pastor, maakay ko to sa Panginoon. Hindi mo yan maakay. Maling motibo. Amen ba? O, wag lilingon sa katabi. Jude chapter 1 verse 23. Save others by snatching them out of fire. Have mercy on others. Mga kapatid, sino sa inyo dito ang mga magulang hindi paligtas? Taas ang kamay. Yung mga magulang nyo, hindi pa nagsisimba. Mga kapatid nyo, hindi pa nagsisimba.
Iniiyak nyo ba yan sa Panginoon? Dinadalangin nyo ba? Amen. Kung dinadalangin nyo yan sa Panginoon, ituloy-tuloy nyo lang. Isang araw, magbubunga ang dalangin nyo. Amen. Ang una nating misyon, magulang na hindi paligtas. Sige lang, ipanalangin mo lang. Isang araw, kakausapin din yan ng Panginoon. Mga kapatid na hindi pa mananampalataya, ipanalangin mo lang. Isang araw, kakausapin din yan ng Panginoon. Amen. Ang taong desperado, gagawin ang lahat. Kailangan, mga kapatid, pag pinag-usapan ang eternidad na kalagayan at eternidad na patutunguhan, desperado tayong magligtas ng kaluluwa. Kasi hindi biro ang pinag-uusapan natin. Amen ba? Payag kayo na-enjoy nyo ang presensya ng Panginoon. Masaya ka sa presensya ng Panginoon. At isang araw, ang inyong mga mahal sa buhay nandoon sa kaparusahan. Payag kayo nun? Amen. Hindi ka ba nagkakaroon ng tinatawag na guilty na damdamin? Na masaya ka dito, tumatalon ka, I feel the Spirit moving, and that's all right. Masayang-masaya ka, revive na revive ka. Pero, isang araw, yung pamilya mo, lumalangoy rin sa apoy ng pagdurusa. Kaya narito tayo, yung people, we have a mission na kailangang gagawin natin. After ng gawain, amen. Dadalhin natin, una, ang pamilya natin hindi paligtas. Dadalhin natin ang kaibigan natin. Dadalhin natin ang best friend natin. Dadalhin natin ang sino pa mang kilala natin. Pa? Hindi man marahil lahat madala mo. At least, meron kang maakay pa din sa Panginoon. Pa? Merong parabola ang Panginoon. Iniwan niya ang 99, alang-alang sa isa. Amen ba? Praise God. May natututunan ba kayo? Ngatlo, money. Man. Sabi ng Biblia sa mababaw na bersyon ng Tagalog, wag kayong magmukhang pera. Sino ang mga mukhang 500 dyan? Ha? Alam ko, tumanggap kayo sa kandidato. Pinin nyo na. Kaya nga biglang dami tayo dito Aminin nyo man sa hindi, malaking porsyento ng registration nyo galing sa blessings. Amen ba? Now, ano ang kinalaman ng pera sa evangelism? Mga kapatid, sabi ni Ari Solomon, money answers all things. Pag may pera ka, magagawa mo ang gusto mo. Mabibili mo ang pagkain gusto mo. Yung damit na gusto mong isuot, mabibili mo yan. Bakit? May pera ka. Kung ginagamit ang pera sa material na bagay, mga kapatid, ginagamit din po ang pera sa evangelism. Tingnan mo ang Panginoon. Nag-evangelize siya, nagpakain siya ng 5,000. Amen. So, hindi man doon involved ang pera, pero makikita natin, involved doon yung tinatawag na pagkain. Amen ba? Nagpakain ng Panginoon ng 6,000. So, mga young people, natutuwa ako na yung nakuha nyo sa kandidato nakaraan, ginamit nyo pang youth camp. Amen. Natutuwa ako niyan. Pero, tandaan nyo, kung kayo binibigyan ng pera, mag-ipon kayo sa susunod na youth camp, may ililibre akong gusto kong maakay sa Panginoon. Amen? Huwag na kayong magpalibre. Kayo naman ang manglibre. Mas masarap ang nanlilibre. Amen? So, mga kabataan, maraming kabataan ngayon, mukhang mapera. Daming damit. Ang daming kung ano-ano. Pero, ayaw mag-invest sa kaluluwa. Ayaw man lang ilibre yung kaibigan. Ito milk tea. Alam mo, ito milk tea. Mahal na mahal ka ng Panginoon. For God so loved the world that He gave ibigatin Son. Ibigay mo na yung milk tea. Mahihiya yan. Makikinig yan. Amen. Meron akong kabataan na siniran sa Catanduanes. Kinondisyon ko siya, pastor. Sabi ko, 1 linggo kang hindi magmura. Ija-Jollibee kita.
1 linggo. Sabi ko, siguraduhin mo lang talaga. Sa boarding house nyo, sa bahay nyo, kahit saan ka, na hindi ka magmura. Kasi sabi ko sa kanya, ikaw, pwede mong sabihin hindi ka nagmura, pwede mo akong dayain, pero hindi mo madadaya ang sarili mo. Sabi ko, 1 week na hindi ka magmura, ija-Jollibee kita. So, ang reward ko sa kanya, yung tinatawag na Jollibee. Diba? Jollibee. Madaling salita, ginawa niya. Di talaga siya nagmura. Sabi ko, di nga. Ha? Pero alam niyo po, effective. Ba? Yung pangako kong Jollibee, amen, 1 week siya hindi nagmumura, nag-share ako ng Word of God. At sa madaling salita, naakte. Nung naakay na, wala nang Jollibee. Hanggang ngayon, hindi natupad ang Jollibee. Pero at least, naglingkod sa Panginoon. Hanggang ngayon, nagpapatuloy. Amen. Mga young people, meron tayong tinatawag na, kumbaga sa evangelism, fisherman method. Amen. Maraming naaakay kapag nakita nila na ang buhay mo ay unang-una makatotohanan. Amen ba? At marami rin talagang maniniwala sila, lalo na kung nagbibigay ka ng sakripisyo sa kanila. Ikaw ba naman, pinapamasahihan ka, ba? Pinapaisnak ka, pinapamilk tea ka, pinapasangyupsal, pinapa-eat all you can. Siyempre, yung nililibre mo, mahihiya yan. Sige na nga, masimba na ako. O, di ba? Mahihiya din yan. At lalo na kung may prayer ka pa sa kanya. Amen ba? Kaya, mga young people, huwag kayong maging kuripot sa ministry. The more na magbigay ka sa ministry, in terms of financial matters, lalo na ibigay mo ang sarili mo sa ministry, mas lalong ibibless ka ng Panginoon. Amen. Marami na akong kabataan, ibinigay ang buhay sa ministry at pinagpala sila ng Panginoon. Amen. Marami na akong nakita. Sana, someday, somehow, lahat ng nandito ngayon, mga professional na naglilingkod sa Panginoon at may akay na kaluluwa. Amen. So, money. Kailangan natin ng pera. Acts chapter 2, verse 44 and 45. And all that believe were together and had all things in common, and sold their possessions and goods, and parted them to all men, as every man had needed. Acts chapter 4, verse 32 hanggang 37. Mga apostol, mga bagong convert, nagsishare-share sila ng kanilang mga inaari or tinatangkilik para sa ministry. Amen. Sino sa inyo dito ang may dalang bisita na ikaw ang sumagot ng kanyang registration? O kung hindi ka man ang sumagot, at least nakibahagi ka sa registration niya. Sige nga, taas ang kamay. Wala. Kasi naman, pastor, kakatapos lang ng eleksyon. Mga kapatid, masarap na meron kang nililibre sa gawain ng Panginoon. Amen? Ulitin ko, ano man ang ginagastos nyo sa ministry, ano man ang ibinibigay nyo sa ministry, in terms specifically of money or financial aspect, higit pa dyan ang pwedeng ipalit sa'yo ng Panginoon. Amen? Kung gumagastos ka ng malaki sa gawain ng Panginoon, tandaan mo mga kapatid, papalitan ng Panginoon ang anumang ginastos mo. Why? Hindi nakakalimutan ng Diyos ang mga gawaing paglilingkod. Hebrews chapter 6 verse 22. Hindi nakakalimutan niya ng Panginoon. Hebrews 6 verse 10. Everybody say amen. So next, 4 M's of ministry. Ito yung gusto kong bigyang emphasis, miracle. Mga kapatid, meron ako narinig na isang preacher, sabi niya, 1,000 preaching equals 1 miracle. Kahit ang daming pinangaral, ang daming itinuro,
Pag meron lang isang milagro, mas naniniwala ang tao. Meron tayong kasabihan, to see is to believe. Naniniwala kayo doon? Uy, sagot naman. Niwala kayo doon? To see is to believe? Sagot naman kayo. Depende, pastor. Depende. Pero naniniwala kayo, may bituka kayo. Kita nyo ng bituka nyo. Miracle. Mga kapatid, pag sinabing miracle, hindi lamang ito yung patay na buhay. Amen. Hindi lamang ito yung sakit, gumaling. Kundi ang sinasabing miracle dito, yung dating basagulero, ngayon Kristiyano na. Amen. Yung dating mukhang demonyo, diablo, ngayon mukhang santo na. May classmate ako sa Bible school. Umuwi siya. Brother Wilson, umuwi siya sa bato. Uwi siya. Sabi ng mga tambay doon, mga kanya, naniniwala ako sa relihiyon mo. Dati, mukha kang demonyo. Ngayon, mukha kang santo. Amen. Mga kapatid, kabataan, walang effect ang pangangaral nyo kung yung ipinapangaral nyo hindi nakikita sa buhay nyo. Amen ba? Nangangaral tayo, ang Diyos nagpapatawad, ang Diyos pag-ibig. Tapos kausapin, uy, kumusta na kayo nung nakaaway mo? Labot ko kaan. Baala siya. Walang saysayan. Amen? Ba? Kung nangangaral tayo na ang Diyos mapagbigay, ang Diyos ay nagpapala, nagbibigay ang Diyos. Uy, ilibre mo nga ako. Para yan di apiso, di ka makabakal. Bakal nakakuripot mo man. Mga kapatid, kailangan pag sinabing Kristiyano tayo, yung milagro nakikita sa buhay natin. Amen. Marami mga kabataan, magpipray, pupunta sa madilim na lugar. Tabi po. Uy, sige na, ikaw nang mauna. Sige na. Pinauna pa yung mga hindi mananampalataya. Amen. Kailangan, pag sinabing miracle, number 1 tayo doon. Tayo ang nangunguna doon, mga kapatid. Everybody say amen. Mas kapanipaniwala na binago ka ng Diyos kaysa nangangaral ka, nagtuturo ka na walang nakikitang pagbabago. Amen ba? So that is the 4 M's of evangelism. Power, mission, money, and miracle. Alam nyo, kung mababasa nyo ang Acts, in the book of Acts chapter 16, meron doong 2 mga ngaral, si Paul and Silas. Diba? Ikinulong sila, binartolina sila, pero hindi sila nagreklamo sa Panginoon. Ang ginawa nila, nagpuri lang sa Diyos. Diba? Nakagapos, pero umaawit pa rin, kay buti-buti mo, Panginoon. Nakatali ang mga paa, ang mga kamay, umaawit kay buti-buti mo, Panginoon. Mga kapatid, kung mababasa nyo ang Acts chapter 16, minsan, ipahintulot ng Diyos, dumaan ka sa mga bagay na ayaw mo at hindi pabor sa'yo. Pakinggan nyo to ha. Ipahintulot ng Diyos, dumaan ka sa malaking marahil kabiguan, malaking kabiguan, nasaktan ka ng gusto, nabigo ka ng gusto, nadurog ng gusto, pinong-pino ang puso mo. Kasi may gagawing milagro sa iyo ang Diyos. But look at what happened to Paul and Silas. Hindi sa kanila pabor yung nangyayari. Pero kahit hindi pabor sa kanila yung nangyayari, mga kapatid, hindi yun hadlang, na hindi yun naging dahilan para maalis o mawala ang pagtitiwala nila sa Panginoon. Mas lalo silang nagpuri sa Diyos. Mas lalo silang lumapit sa Diyos. Mas lalo silang humingi ng tulong sa Diyos. At tingnan mo kung ano ang nangyari. Nagpadala ang Diyos ng milagro.
At nang dahil mayroong milagrong nangyari, naligtas ang pamilya ni jailer. Ba? Yung bantay ng kulungan, naligtas. So mga kapatid, kung kayo man ay may pagdadaanan or pinagdadaanan, magtiwala ka sa Diyos. Amen? Tiwala ka lang sa Diyos. Makikita mo ang milagro ng Panginoon sa buhay mo. Alam niyo po, bilisan ko lang. Meron kasing hadlang minsan sa evangelism. Sa ating key verse, meron dong binanggit, avoid youthful lust. Ba? What is avoid youthful lust? Ba? O kaya run from temptation. Avoid the passion of youth. Or flee also youthful lust. Tayo kasing mga kabataan, lahat ng kabataan magsabing amen. Yung hindi kabataan magsabing ako yon. Salamat, ako lang. Ito. Yung youthful lust, hadlang kasi minsan yan sa ministry. Hadlang kasi yan. Mga kabataan, hindi makipag-evangelism kasi may youthful lust. Pakita ko sa inyo. Ayan, Ephesians chapter 4 verse 27, do not give the devil an opportunity. Sige, hahamunin ko sa kayo. Sino kaya ang kayang mag-deactivate ng Facebook sa buong taon? Maraming mga kabataan. Babad sa Facebook, babad sa Twitter, Instagram, Gmail. Ano ba yan? Ano to? Memorize yan, pero kaunti ang memory verse. Sige nga, magbigay ako dito ng 1,000 palakpak sa mayroong 20 memory verse. Sino sa inyo dito ang mayroong 20 memory verse? Ba? So, marami mga kabataan hindi ma-involve sa evangelism kasi involved sila sa mga ganitong bagay. Marami mga kabataan masyadong active makipag-engage sa politics pero hindi active or walang involvement sa evangelism. Amen. Marami mga kabataan active sa Facebook pero inactive sa evangelism. Ang iba nagpupuyat pa sa Facebook, nagpupuyat sa social media. Mga kapatid, alam niyo, wala naman kayong dapat pagpuyatan unless working professional kayo. Amen. Pero kung hindi ka naman nagtatrabaho at nagpupuyat ka, mali yan. According sa statistics and according sa survey, according to scientists, marami tao ang madaling mamatay dahil puyat. Maraming puyat dito. Ngayon nga, may nakaganyan na. Kikita ko, sa harap, kita ko pa. Yung iba, amen. Puyat. Maganda sana kung puyat ka kasi excited ka. Yes, youth camp na, hindi ka makatulog. Maganda sana yun. Pero maraming kabataan ang nagpupuyat sa bagay pagdating sa social media. Maganda sana kung nagso-social media ka, ginagamit mo ang messenger to evangelize. Ginagamit mo, mga kapatid ko, yung different platforms para mag-share ng word of God. Pero ang nakakalungkot, ginagamit mo yung messenger, pinag-uusapan yung sigaret. Uy, ano na? What's the latest? Di maganda. Hadlang yan sa evangelism. Kaya hindi kayo nakakapag-participate sa evangelism dahil dyan. Hindi masama yan. But, too much of everything is bad. Tama yan. Pag tinamo, may awit nga sanglibutan, too much of love will kill you. Sa sanglibutan yun. Pero sa Panginoon, too much of love will save you. Di ba? Wag nyo, mga lalaki, wag nyo gamitin yung pangharana, ha? Thessalonians 5:22. Stay away from every evil, form of evil. Tingnan mo, ito, sa maraming mga kabataan, hindi makatulog pag hindi na nakarapanood yung next episode. Ano yan? Hotel de Luna ba yun?
Hotel de Luna, ano pa yung mga pang-Korea? Ano yun? May lalaki din pala nanonood. Ha? Kinikilig pa. Oh, mga hadlang yan, oh. Maraming mga kabataan. Oh, sige. Most of us may Facebook, tama? Ha? Pero, to be honest, natutuwa ako sa mga kabataan nagpo-post ng Word of God. Nalulungkot talaga ako, to be honest, kapag ang nakita kong kabataan nagpo-post ng I feel broken, I feel emotional, hindi maganda yon. Mga kapatid, kahit anong pinagdadaanan mo, kailangan ang naluluwalhati ang Panginoon. Amen? Kasi, kung emotion ang naluluwalhati, tuwang-tuwa ang dyablo. At magiging daan yan ng dyablo para mas lalo kang durugin, mas lalo kang ibaba, mas lalo kang ibagsak upang hindi ka na bumangon. Pero kapag ang nakita, mga kapatid, kahit dapang-dapa ka na o kaya nakahiga ka na, ang nakikita, salamat Panginoon, kay buti-buti mo Panginoon. Ang nakikita ay ang blessed. Mga kapatid, hindi mo binibigyang daan ang dyablo. Amen. Look at what Job said. The Lord gave, the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Napakagandang ugali. Amen. Marami mga, Twitter ba yan? Viber, Instagram, Facebook. Oh! Maraming kabataan. Kanina may nakita ko, tabingi yung cellphone. I-add nyo naman ako. Laro tayo sa rank. Alam nyo? Anong hero kaya bibilhin ko? Ano kayang hero? Mage ba? Fighter ba? Ano pa yon? Tank, ano pa? Classic, random ba yon? AI ba? Ba't mo alam, Pastor? Nahuli si Pastor, no? Tingnan mo mga itsura niyan. Oh, sige. Listen. Mga kapatid. Okay, kinig kayo. Ito ay sa akin lang ha. Sa akin lang ito. Kinig muna kayo. Sa akin lang ito. Ang ML, for me, merong spirit of arrogancy. Merong spirit of rebellion. Tignan mo. Sino naglalaro ng ML nung inutusan ng magulang? Saka na. Hey! Mo! Diba? Tama mali. Mga kapatid, dahil sa ML, maraming kabataan hindi na sumusunod sa magulang. Sana walang UPC young people na ganun. Bakit ang ating tema, a Pentecostal young people in the 21st century? Amen. Ano ang ibig sabihin nun? Mga young people na masunurin sa magulang, masunurin sa pastor, higit sa lahat masunurin sa kalooban ng Panginoon. Yan ang young people in the 21st century. Amen. What you came, you become what you fed in your mind. Kapag puro negative ang nasa isip mo, negatibong tao ka. Kapag puro positibo ang nasa isip mo, positibong tao ka. Kapag karnal ang isip mo, karnal ka. Pero kung maka-Diyos ang isip mo, banal ka. Amen. Sapagkat kung anong iniisip niya sa loob niya, ay ganun siya. Pag sinabi mong talunan ka talaga. Pag sinabi mong bigo ka talaga. Ngayon, kung naranasan mo ang kabiguan, pero ang nasa isip mo, magtatagumpay ako, yes, magtatagumpay ka sa tulong ng Panginoon. Amen. For the grace of God bringeth salvation hath appeared unto all men, teaching us that denying ungodliness, nag-alarm clock na. 5 minutes na lang. Denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Romans chapter 12 verse 1 and 2. Basahin nyo na lang yan.
Let not your behavior be like of this world. Mga kapatid, we are a Pentecostal of the 21st century. Ano yon? Mga tao, mga kabataang may takot sa Panginoon. We are not conforming to the world. We are conforming to the image of the Lord Jesus Christ. Amen. Okay. Maraming kabataan pag Monday to Saturday. Pero pag Sunday, huwag niyong lukuhin ang Panginoon. Huwag niyong dayain ang Panginoon. Nakikita ng Diyos ang ginagawa mo. Ba? Modern Christian, modest Christian. We are a apostolic Christian. We are a modest Christian. Amen? May kasabihan, holiness is an old fashion, but it is still God's fashion. Man. Okay, sino ang may mali? Ha? Bahala kayo. Dapat, natutuwa ako, alam nyo, nakaka-blessed kapag ang kabataan, wow, naka-low sleeve, naka-dressed, ang ganda tingnan. Litin ko, ang ganda tingnan kapag ganyan ang kasuotan nyo. Ha? Oh, payag ba kayo? Ganyan ang mga suot-suot nyo? Itaas ang kamay sa Panginoon. Mamaya yan, pag sinabi mong taas. Ha? Mga kapatid, huwag natin gayahin yan. Ang pinag-uusapan natin dito, miracle. Kung dati ganyan ka at nabago, milagro yan ng Panginoon. Amen. Oh, mahaba ang dress, mahaba naman ang islit. Kasi pastor, ang makinis, tama, makinis. Kagatin sana ng lamok. Amen. Mga kapatid, katulad ng sinabi ko, I am going on lang. Ang milagro dito, kailangan makita ang pagbabago sa buhay nyo. Amen. Mas madaling mag-akay ng kaluluwa kapag nakita ang pagbabago sa buhay nyo. Amen. Parang ganito. O, diba? Yan ang aking napakagandang asawa. O, diba? Ito, emphasis ko lang. Pwede kayong gumawa ng mga bagay, pwede nyong i-explore ang talento nyo, pero tingnan mo siya, nag-basketball na kapalda. Amen. Ito yung nakita ko, mga kapatid. Pakinggan nyo. Kapag gusto nyo talagang mag-glorify ang Panginoon, kahit saan kayo dalhin ng Diyos, hindi nyo ipagpapalit ang kabanalan. Amen. Biruin mo, nakapalda yan. Kapalda, naglalaro ng basketball. For sure, magaling pa yan sa akin. Amen. Do not love the world or the things that are in the world. If any man loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not from the Father, but is of the world. At anong sabi dyan? The person who does the will of God remains forever. Mga kabataan, masarap, masaya ang naglilingkod po sa ating Panginoon. Marami pang talata, pero gusto ko tong emphasis. Young people, kung gusto mong mapasaya ang Diyos, pasayahin mo ang pastor mo. Bakit? Ang damdamin ng pastor, Diyos ang naglagay dyan. Amen ba? Kaya kung pasaway kayo sa pastor nyo, hindi kayo nakakalugod sa Panginoon. Minsan, mahigpit ang iglesia at pastor. Hindi to hinihigpitan kayo, pinagbabawalan kayo, kundi para sa kapakanan nyo, para sa inyong kabutihan. Mga kapatid, noon, nung di pa ako pastor, madalas kong naririnig, makinig sa payo ng pastor, makinig sa payo ng pastor. At nung nakinig talaga sa payo ng pastor, nakita ko kung paano iningatan, ginabayan, pinagpala ng Panginoon. Pero yung mga kabataang hindi sumunod sa pastor, miserable ang buhay. Huwag nyo nang gayahin yung mga hindi sumunod sa pastor. Ang gayahin nyo yung mga sumunod sa pastor. Amen? Kailangan nyo pa bang maghirap para makapagbalik loob sa Panginoon? Kailangan mo pa bang dumanas ng kabiguan, matinding palo para lang makabalik sa Panginoon? Mga kapatid,
Salamat sa Diyos, meron tayong summer youth camp. Na-miss natin ito for almost 2 years. Amen. Nawa sa susunod na youth camp, mas marami na tayo at mas maraming dala tayong kabataan na maaakay natin sa ating Panginoon. Tayo po tayong lahat. A Pentecostal young people in the 21st century. Mga kapatid, ang ganda tingnan kung ang mga kabataan dito sa section 3 ay nakita ang milagro ng Panginoon. Mga lalaki, mga babae, hindi ka ordinaryong kabataan. Anak ka ng Diyos. Iniiyak ka ng pastor. May nagmamalasakit sa'yo. May nagmamahal sa'yo. Ayaw ng pastor mawala ka sa kain. Kung ayaw yan ng pastor, mas lalong ayaw ng Diyos mawala ka. Kung ayaw ng pastor mag-backslide ka, mas lalong ayaw ng Diyos mag-backslide ka. Kaya kung ano man ang pagdaanan mo bilang kabataan, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify the Father which is in heaven. Young people, mula sa kadiliman, dinala ka sa liwanag para ipakita ang papuri, para pahayag ang pagsamba, para ipakita sa sanglibutan na mayroong Diyos na mabuti, mayroong Diyos na banal, mayroong Diyos na dakila, mayroong Diyos na nagbibigay pagkakataon. Sige, purihin natin ang Panginoon.